ng Mabalacat. So, andito ba yung mga barangay captains natin who have received yung mga death threats? So, siguro, pwede bang maimbitahan natin sila at bigay ng kanilang mga testimony? Dito, yung mga ibang barangay captains ng Mabalacat. Si Barangay Captain Do Santos ng Barangay San Agustin, San Fernando, Pampanga. Sige, andyan ba si Santos, Mr. Santos? Sige, sir. You are recognized. Good afternoon po sa inyong lahat. Barangay Captain po ako ng Amando Santos. Barangay Captain po ako ng San Agustin City of San Fernando, Pampanga. 1982, Barangay Captain na ako. Panahon pa ni Marcos Sr. Last term, pagkatapos bumalik na naman itong 2023, 35 years ko na pong Barangay Captain ito. Pinadala na ako ng envelope, brown. Nakalagay doon, Kapitan Do Santos. Pagkatapos nung binuksan ko, nakita ko, may picture kaming dalawa ng misis ko, may mga X yung mukha ko. At saka subject kanila. Ibig po siguro sabihin nun, tinatakot. Pero nagbigay ng number, call me, kanya. Kapitan Do, call me sa number, yung number, binigay yung number. Pumunta na ako agad sa pulis. Sanay naman po ako dyan . Kaya inano ko na talaga, pumunta na ako kay Epe, pagkatapos pinaimbestiga, tinawagan namin, nung sumagot, umihingi ng 45,000. Pag hindi ka nagbigay, kanya, papatayin ka namin, kanya. Ngayon po, sabi ni Epe, sugalan namin siya na, at saka ni PD, na magano kami ng ulog sa GCash. Kaya para makuha natin yung niya, kanya, yung mga detalye niya, kanya. Nagulog po kami sa GCash, so yun nakuha. Ngayon, pinailan na namin ng kaso para magkawaran. Sa pulis ko na po pinaubaya yung lahat. So, sino pong may hawak ng kaso ngayon sa San Fernando Police Station? Sino may hawak ng kaso? Yes, sir. Kami po, sir. Identified na? Yes, sir. Case was already filed on January 17, sir. Yung tagte-threaten po sa ating kay Barangay Captain Amando D. Santos was the same person who also threatened yung si Barangay Captain Laverny Gopez, sir. Gopez. They are using one and the same number, sir. Pero yung kay Cap Laverny po, sir, is ipafile pa lang po natin within this week. While yung So, same person? Yes, sir. Taga San Fernando also? No, sir. Hindi. Hindi po, sir. Okay. Mr. Chairman, nandito ba si Kapitan Laverne Lopez? Nandito ba? Ayun, sige, invite din po natin si Barangay Captain Laverne Gopez. Pati na yung wife ata nung Barangay Captain na si Glenn Joseph Chonco. So, the same situation, yung Yes, yung incident, pareho? Yes, sir. Parehas pong pinadala ng envelope, sir. Hindi, pati yung kay Barangay Captain ng si Glenn Joseph Chonco, pareho rin? I just not know po dun sa kay Barangay Captain Chonco, sir. Pero for Barangay Captains Laverny Gopez and Amado Di Santos, sir, isa lang po yung nagte-threaten dun, sir. O sige, tanungin muna natin si Captain Laverne Gopez. Sir, ano po yung sitwasyon na experience niyo po? Can you kindly tell us? Good afternoon po, Mr. Chair. Yung akin naman po, 12,000 lang po. O sabi ko niya, mga 5,000 na lang. Nung po, ginawa ko, 2,000 lang po yung pera ko, sabi ko. Gawin mo ng 3,000. Pina-Gcash ko po. Nung Gcash ko po, ayun po, wala na pong tawag o po. Okay. Sige. So, at least meron na tayong lead doon sa kaso ngayon, no? Alright. Yes, sir. Within this week, sir, we will file a case dun sa po kay Cap Laverny Gopez po. Chairman. Sige, Chairman Paduano. So, sa pulis po,
So, yung investigation nyo now, ano ba yan? Ano lang, the motive for that case is all about extortion? Yes, Your Honor, sir. Extortion case lang? Yes, Your Honor, sir. Wala nang ibang possible motive kasi mga kapitan sila eh. None, Your Honor, sir. Wala. None, Your Honor, sir. So, extortion lang Yes, Your Honor, sir. Pero, bago si PD, kasi Chairman PD is raising his hand, pero before kay PD, CD, yung case ba nila Kapitan sa San Fernando, are there other individuals or private citizens na may ganong similar na kaso? Yung extortion sa kanila? With regard dun sa San Fernando, sir, they are of the same suspect, sir. Ang tanong ko po, kung maliban doon kayo sa dalawang kapitan, mayroon na bang parang similar na case doon sa mga private citizen na nagreklamo sa inyo? O nagpa-blatter? So far, sir, for San Fernando City Police Officer, done, sir. So, sa dalawa lang? Dalawang kapitan lang po, sir. Dalawang kapitan? Yes, sir. Ibang... Mayor, do you want to say something? Good afternoon po. Sino muna? Si Mayora. Mayor Kaluwag, you are recognized, please. If I understand it right po, if you were asking po kung merong private citizen na nag-complain, meron po, di ba? Yes, ma'am. Sir? Allegedly, sir, yung private citizen na sinasabi ni Mayora, sir, is pinadalhan daw po allegedly ng barong. Pero no extortion whatsoever po. Yung case po nung dalawang barangay captains natin, sir, there was an attempt to extort money from them, sir. Actually, kay Kaplab, sir, nagpadala siya ng 3,000 from the original amount of 200,000, sir. Kaya natuntun natin yung GCash account po nung pinagpadalhan at yung nag-cash out na tao, sir. Okay, so sige, go ahead. So, other than etong dalawang kapitan, wala na ibang mga politicians, elected public officials, or officials, career officials sa San Fernando na naging biktima din ng ng threat. Merong nagtataas ng Mr. Chairman, si Kapitan Alan Pachu ng Dolores. San Fernando, if you... Sorry, Chairman. Okay, go ahead. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po nangyari lang kahapon, Sunday ng umaga. May tumawag din sa akin, nagpakilala, Commander Lando Alcantara. Sabi niya, nagtanong-tanong daw sila, nalaman na mabuti akong kapitan, hindi nag-aabuso. Sabi niya po, namatayan sila ng dalawang matandang kasama. Ngayon, naghihingi po. Tinanong ko kung saan siya, bakit Tagalog siya. Sabi niya po, Tagalog ang gamit niyang salita. Ang sinabi ko naman sa kanya, actually po, sabi ko, marami kaming kaibigan sa labas. Tinakot ko na rin po siya. Sinabi ko, nagbanggit po ako ng pangalan. Tapos, sabi niya ng panghuli, nanghingi lang po siya ng pandiesel. Pandiesel. So, okay. Pandiesel po. So, parang members of this committee, mga resource persons, parang merong may pattern, no? Parang nakikita natin that parang merong pattern na parang gustong guluhin yung ating pong mga barangay captains. And this worries us as well, no? Kasi kung gantong ang kanilang premise, yung threat nila parang seryoso sa una, tapos kapag lumalaban yung mga kapitan, bumibigay na rin sila. Pero initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election.
So most likely, baka merong konting political motive. So you have to look onto this. Kasi kung pakikinggan mo yung privilege speech ni SDS, syempre nakikita natin, parang ngayon lang nangyari yon. So I think you have to look on this as well, no? Nung una patayan, tapos ngayon parang meron namang mga texts na ganyan sa mga mayors, tapos mga death threats. So kailangan matigil po, no? So yun ang aking nakikitang situation right now na kinakaharap ng ating mga public official, like most especially yung mga ating mga barangay captains. Kawawa naman. Siyempre, reactive sila dyan eh. Mabuti na lang, marurunong sila magpasakay. Ayun, bumababa yung from 200, naging 2,000 na lang. Naging 3,000 ba? Chairman Acop, you are recognized. Thank you, Mr. Chair. May I ask the barangay captains concerned, is this the first time na mangyari sa inyo ito? Sa akin po, ngayon lang po, kahapon lang po. Opo, sa akin po, ngayon din po. Ngayon lang? Opo, Mr. The Chair. other... Si Captain po, Santos. Sa akin po, marami na. Mga MPA, mga iba-iba. Minsan, ribbon na itim na yung sa akin. 35 years na akong kapitan eh. Kaya ako siguro sugi nila. Ibig nyo sabihin, suki po kayo, ibig sabihin, pinagbibigyan nyo po sila? Itong uli, dati hindi ko binibigyan eh. May nahuli kami, ninintrap namin nung una eh. Pero yung ngayon, sabi ni PD tsaka ni Epi, paano natin mahuli yan? Mag-uli ka ng GCash kanya. Nakuha namin yung GCash kaya nauli. Kung hindi mo susugalan, hindi mahuli. Kung mag-ano ka na lang. And umingi po sa GCash eh. Kung harapan, pwede rin ako eh. I ask this question simply because nagtataka lang ako, malapit ang election, saka nangyayari ito. Yun po yung akin. Kasi, there are, as they say, there are many ways of skinning a cat which is supposed to have 9 lives. So, maski nahanap po yung kung sino po yung gumagawa nito, baka hindi po yun ang intention talaga eh. Ang intention talaga is takutin kayo eh. Yun po yung aking tingin dito dahil bakit nila ginagawa yun? Ang daling hanapin. Di ba? Baka yung message dito, yung mas malalim na message, takutin kayo talaga. Hindi yung makahingi sila dahil kung hihingi po sila ng amount, dapat nga mas sekreto yung kanilang kuan, yung gagawa sila ng paraan na hindi kaagad-agad matrace sila. That's the point I want to make, and doon po sa inyong pagkakilala doon sa tao, did you also conduct a background investigation kung sino yung taong yun? Mr. Chair, sir, ongoing po yung ating investigation, sir, kasi hindi na po natin sila nahuli, sir. Nag-regular filing lang po natin sila, sir. So, i-file niyo yung kaso, magkaroon ng preliminary investigation, tapos na-identify niyo ba yung tao? Yes po, sir. So, ipafile doon sa korte, warrant of arrest will be issued. Yes po, sir. Ganun po yun. Yes, sir. Okay. So, my personal suggestion is para dun sa kapitan, do not take it lightly. Dahil baka na-identify lang yung tao, medyo kampante na kayo. Tandaan po natin na yung security po nyo primordial. Kasi kung may threat yan, hindi pa naman nyo alam kung talaga eh. Totoo na gusto lang magkapera. Baka merong may ibang dahilan. Thank you, Mr. Chair. All right. Thank you so much. So, Chairman, po. okay, Chairman Paduano. Attorney, sorry. Kap, yung sa dulo, Kap, sabi mo kahapon lang, yung case mo, Opo. naka-coordinate ka na with the PNP? Hindi pa po.
So hindi ka rin of course hindi ka nakapag-blatter pa. Opo, hindi Oh, so after this, you have to coordinate with the PNP. Opo, no? opo. Para yung security mo at the same time mga steps that should be taken in consideration to that message Opo, sa iyo. kasi po last week nagpunta yung isang pulis, yung kabady kong pulis sa compacto. Tinatanong po niya ako kung wala pang nare-receive na call or napapadala ng sulat. Sabi ko, wala pa naman po, sabi ko. Sabi niya, pag meron, report ka lang. Hindi pala ako nakapag-report po kahapon dahil Sunday. Opo. Thank you, Kap. Kap, yung sa case mo, Kap. Thank you, Mr. Chair. Magandang hapon po sa inyo lahat. Ako po si Barangay Captain Glenn Chongko po ng Barangay Dapdap, Mabalacat City, Pampanga. Ang sa akin naman po, nag-umpisa po yan nung nanalo po ako sa pagka-first term kong kapitan na 2022. Nagkaroon po ako ng basher sa Facebook na fake account po. Fake account. So, araw-araw po binabash po niya ako sa Facebook. So, ang ginagawa po ng mga tao ko is nire-report namin sa Facebook tapos nawawala po siya. Tinatanggal siya ng Facebook, no? Na mismong ano. Hanggang siguro sa nakalabing-4 na po siya ng account, 15 account na nagpapalit-palit ng account, na fake account. Doon po siguro sa tansya ko po yung mga pang-15 account niya, nag-message po siya sa misis ko sa Messenger. Ang nakalagay po sa Messenger is ano po, Kapampangan po siya. Good evening po, Mrs. Chongko. Tagalogin ko na po yung message. Pasukatan mo na ng Barong Tagalog si Cap Glenn. Babarilin na namin yan siya, sabi niya. Ang bagay na po, kung ako lang po, hindi ko po gaanong pinapansin dahil dami account, baka nananakot lang po talaga. Siyempre po yung pong pamilya ko, lalo na po misis ko po yung nakatanggap ng message. Kaya ganun ko pong sinangguni sa mayor namin, kay Mayor Chris Garbo. Sasamantalahin ko na rin yung pagkakataon kasi marami pong dami accounts ang nagawa na niya na pasara namin sa nire-report po namin Pero sa tingin ko po, iisang tao lang po ito. Sasamantalahin ko na po yung pagkakataon kung sakali pong matukoy natin yung gumagawa ng dami account na yan sir, thank you very much po. So, Kap, yung sa'yo, threat lang, walang extortion o walang hiningi na pera o whatever? Wala po, threat lang po. So, this is the first time? First time. First time nangyari sa'yo? Hindi po. Ilang taon ka na ba naging kapitan? Ngayon pa lang po. First term ko po. Pero dating kagawad ka rin sa barangay? Dating kagawad po. So, in public service, mga ilang taon ka na? Nasa pang 8 years ko na po. Bago po kasi ako nagkapitan, ako po yung chief of staff po ni Mayor Garbo. Okay. Executive assistant. So first time itong threat sa'yo? Opo. Pero yung bash na sinasabi mo sa Facebook, mga ilang taon na? Matagal na po dahil... dahil kay Mayor? Opo. Okay. Opo. Pero yung threat sa'yo diretso sa wife mo, this is the first time? Opo. So ito, Chairman, itong case talaga ni Kapitan is hindi na to extortion lang. May threat talaga sa kanya. And nakapag-coordinate ka na sa PNP? Hindi, kasi po na-receive po ng misis ko yan holiday season po, December 19 last year. So hindi pa po namin dahil medyo naging busy po nung holiday season. Kaya sasamantalahin ko na po yung pagkakataon para po matulungan po ako para ma-identify po yung tao dahil marami na po yung mga dami accounts na ginawa niya. Sandali, Sa tingin ko, isang tao lang po kasi. Ikaw ba ang dating chief of staff ni Mayor Garbo? Opo. So, baka naman si Mayor Garbo ang target, hindi ikaw. Di baling ako na lang po muna. Ano ba yan? May politika ba dyan? Sino bang kalaban ni Mayor Garbo? Ang napapansin ko po kasi, Mr. Chair, parang basher ko po siya ng personal basher ko na ang duda ko po, makakabarangay ko man Kasi parang hindi po tanggap yung pagkakapanalo ko doon sa natalo kong Parang ganun po. Okay. Kasi po ang pinupunan niya yung mga nagagawa ko po sa barangay namin Pero, ganun po. okay, kanina, ilan ba yung mayor ng Mabalacat na nakatanggap ng threats?
Oo, si kapitan ng si Santos, si si Laverne Gopez. Sino pa ba? Ayun, yung kanina kahapon lang. 'Di ba? Mabalakat ka rin? San Fernando ka naman. Okay, so ilan na mga kapitan sa San Fernando naman ang nakakatanggap ng mga death threats? 3. Okay, siguro habang palapit ang eleksyon, dadami yan. So we have to do something about this, no? PNP, kasi medyo worrisome yan. Pag nagka-apikunan yan, baka diretso sa patayan. So, hindi natin to pwedeng baliwalain.